Ayan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang Friday morning, March 6, 2026. Ayan, pinagpalang umaga na po, Kuya Boyet from Riyadh, Saudi Arabia. Sister Vina, Encarnacion, Joseph Trinidad. Good morning, Sister Mau. Good morning po sa bawat isa. Yan po mga kapatid, keep on tagging po, keep on mentioning name para marami pong mas maabot po ng ating pong live streaming, no? Ng Daily Vibrant Word sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa, awitin natin ang Panginoon. Atin na po siyang alaya ng pagsamba. Brother Joseph Victorino, good morning. Yes, Lord. We praise you. We glorify your name today, Lord God. You stood before creation, eternity in your hand. You spoke into motion, my soul now to stand. You stood before my failure. You carried the cross for my shame. My sin weighed upon your shoulder. My soul now to stand. So what can I say? What can I do? Offer this heart, oh God, completely you. Yes, Lord. So I walk upon salvation, your Spirit alive in me. It's life to declare your promise. Soul now to stand. So what can I say? Yes, Lord. So what can I do? But offer this heart, oh God, completely to you. I stand with arms I not abandon. Spino, you're the one who gave it all. So I stand, my soul, Lord, to you surrender all. I am is yours. So I stand with arms I not abandon. You know, to the one who gave it all. I stand, my soul, Lord, to you surrender all. I am is yours. Yes, Lord. What can I say? Hallelujah. So what can I do? But over this heart, oh God, completely to you. So I stand with arms high and heart abandoned. You know, to the one who gave it all. So I stand, my soul, Lord, to you surrender all. I am is
is yours. Ang sain harapan ko, sino, the one who gave it all. I stand, my soul, Lord, to you surrender. All I am is yours. I am Lord. We praise you, Lord God. We glorify your name today. Karapat-dapat po kayong tumanggap ng pagsamba, tumanggap ng papuri, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa lahat sa iyong pagising, Panginoon, sa amin, na kami nakatulog, nakapahinga kami, ngunit kami po'y ginising po ninyo, Panginoon. Salamat po ng marami sa buhay na masaya. Sampa sa oras po ito, Lord, ikakatiwala po namin sa iyong palang kamay ang daily vibrant word, Lord God. Ikaw po maghari, Panginoon. Ikaw po manguna. Dalangin ko, Lord, ng yung salita lamang, O Diyos, ang aming pong mapagbuli-bulayan sa umagang ito. Lord God, empower your people, Lord God. Empower us today, Lord. In Jesus' name. Salamat, Lord God. Dalangin ko rin po sa mga kapatid na may kinig, yung sila ng excitement sa pakikinig ng salita, Panginoon, sa umagang ito. Father God, we trust you everything today. In Jesus' name. Amen and amen. Ayan, good morning na po. Brother Richie, ayan. Sister Marilo, Pastor Perseus, good morning. Sino pa? Sister Angie, ayan. From Bicol, yan, Marina Aldao, Marina Aga, yan. Okay, Sister Mau, good morning na po sa bawat isa. Sister Josephine Jongko, good morning, good morning. Yan, magandang umaga. Araw po ng Biyernes, March 6, 2026. Yan, Pastor Adiling from Lubang, yan, good morning. Okay po, without further ado, tayo na po ay mag-proceed na sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Ang ating pong topic is about the legacy of Joshua, influence for the next generation. So Joshua chapter 24, verse 29 to 31. Sabi po dito, after this, Joshua son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. They buried him in the land he had been allocated at Timnah, Sirah in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaash. 31. The people of Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him. Take note dun sa verse 31, ano? Those who had personally experienced all that the Lord had done for Israel. Sa Tagalog po, pagkatapos nito namatay si Joshua, na anak ni Nun, ang lingkod ng Panginoon, edad na 110. Inilibing nila siya sa lupaing inilaan sa kanya, sa Timnah, sa kabundukan ng Ephraim. Sa hilaga ng bundok ng Gaas, ang mga tao ng Israel ay naglingkod sa Panginoon sa buong buhay ni Joshua at ng mga matatandang nabuhay ng higit pa sa kanya. Yaong mga personal na karanasan at lahat ng ginawa ng Panginoon para sa Israel. Yan, purihin na po ang pagkabasa ng dakilang salita ng Panginoon. So, legacy na iniwan ni Joshua na hanggang sa kapanahunan natin, sinasariwa natin, ano? O pinag-aaralan natin. Ito yung legacy na hindi nawala. Kasi ang ganda ho nang sinimulan niya at tinapos niya ng merong magandang track record o record, no? Si Joshua, mga kapatid. At ulit kahapon, tinalakay din po ni Pastor about si Caleb, no? Yung kanya pong partner, di ba? Kung merong David and Jonathan, meron naman pong Joshua and Caleb. So, legacy na iniwan ni Joshua sa bayang Israel. Kung titingnan natin, mga kapatid,
ang buhay po ni Joshua, isa siya sa, kung sa panahon natin, ay lilook forward natin. Kasi kung titingnan natin yung journey niya, mga kapatid, after Moses, kasi siya yung successor ni Moses, talagang wala kang nakita sa kanya na siya ay nag-backslide o tumalikod. Wala pong ganong history. O kaya na gumawa ng hindi maganda. Oo, sa Panginoon. Wala po, no? Wala tayong nakitang story ni Joshua. Ibig sabihin, yung track record niya, yung kanya pong buhay, kasi 110 years old siya, no? Nung namatay, no, mga kapatid. Mahaba yung kanyang buhay. At yung buhay na tinatahak niya, mga kapatid, during the time, ay naging magandang influensya. Oo. Kumbaga sa panahon natin ngayon, siya yung good influencer. Mga kapatid. So sabi dito, kung titingnan natin mga kapatid, si Joshua, siya po ay lingkod ni Moses, no? Siya po yung successor ni Moses. Bago siya naging leader, naging assistant muna siya ni Moses. At siya din po ay kasama doon sa 12 spies na pinadala para silipin ang Kinaan. Kasama niya doon si Caleb. At marami pong kasama doon, pero silang dalawa ang nagtiwala sa Panginoon at ipinakita sa kanila yung lupang pangako. Kaya bago siya naging great leader, naging great influencer si Joshua, naging faithful servant muna siya. Oh, hindi siya nag-over the background o kaya mga kapatid, nag-shortcut. Talagang dumaan sa tamang proseso. Yan po yung tunay na leader. Hindi nagsushortcut, dumadaan sa tamang proseso. Hanggang sa ay mahinog na siya, kaya nakita natin yung buhay niya. Isa po din siyang matapang na sundalo. Siya po ay isang naging commander, military commander ng Israel, mga kapatid. Siya po ang nanguna sa Jericho, yan, kung saan bumagsak ang pader dahil sa pagsunod nila sa utos ng Diyos. Hindi lamang siya strategic na leader, siya din po ay obedient leader. Lagi siyang nakikinig sa direksyon ng Panginoon. Hindi siya basta-basta nagko-conclude without the direction na binibigay sa kanya ng Panginoon. At titingnan natin, si Joshua hindi lamang siya conqueror ng Promised Land, siya ay spiritual influencer ng isang buong henerasyon. Kaya nga yung legacy niya, mga kapatid, excuse me, ay masasabi natin na talagang nadala niya yung kanyang mga followers as an influencer sa tamang perspektibo. At siya rin po ang tagapagmana ng leadership na iniwan ni Moises. Siya nagdala sa bansang Israel sa fulfillment ng promise ng Lord kay Abraham. Kaya nga yung palatuntunan ng Diyos, no, ay hindi po yan nawawala, hindi po yan napuputol, nagtutuloy-tuloy yan, mga kapatid. At maganda dito kay Joshua, isang leader na may malinaw na paninindigan. Hindi basta-basta nagpapadala sa bugso ng damdamin o kaya sa mga naririnig sa paligid. Meron siyang konkreto. Bakit? Kasi nga naka-align siya doon sa programa ng Diyos. Yung programa ng Diyos ang kanyang sinusundan. Nakaatang kasi sa kanya, mga kapatid, yung kapakanan ng bayang Israel. Hindi lamang sa concern sa victory, sa mga labanan, kasi marami silang na-conquer, kundi siya po ay naging spiritual direction ng buong bayan. Kumbaga sa panahon natin ngayon, talagang lilook forward po siya ng mga tao. Sinusundan siya ng mga tao kasi maganda yung kanyang leadership. So, ang pagiging legacy
ay hindi lamang ito tungkol sa iniwang mga ari-arian. O, diba? Pagsabi kasing, ano ba yung pamana? Ano ba yung legacy na iiwan mo? Hindi lamang po ito mga ari-arian, kundi iniwang pananampalataya. Ni Joshua sa bayang Israel. Nag-iwan siya ng spiritual legacy. Mga kapatid. Kaya ito nga po atin po pinag-uusapan na nag-impact yung buhay ni Joshua. Sabi nga dito sa verse 31, the people of Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua. Di ba? Nag-serve sila sa Panginoon. At alam naman natin, kapag tapat ang ating paglilingkod sa Diyos, nananagana. Di ba? Ang isang bansa, maunlad ang isang bansa kapag ang leader ay tama ang ginagawa. So makita natin na si Joshua, hindi lamang sa isang mandirigma o kaya leader, siya din po ay nag-influence through personal example. Wala siyang kumbaga sa shadow. Siya mismo pinapakita niya kung ano siya. Bago niya inutusan ng Israel, nag-commit muna siya personally. Kaya kapag gusto mo talaga sumunod sa Panginoon, ipakita mo muna sa buhay mo. Kailangan yung ating pong sarili, good example. Mahirap na kasi kapag natisod sila sa atin dahil hindi tayo good influencer, naging bad influencer tayo sa kanila. Yung buhay po ni Joshua, nag-iwan ng bakas dahil sa kanyang magandang influence through his personal example. Ano pa? Influence through intentional leadership. Kasi ang principle niya kasi, kailangan, hindi lamang sa generasyon ngayon mangyari, kailangan sa next generation mangyari din ito. Kailangan, influence must be transferred intentionally. Kaya nga, nung si Moses ay namatay na, siya yung pinasahan, di ba? At hindi po naghinto doon, nagtuloy-tuloy po mga kapatid, yung magandang kalalagayan ng bansang Israel. Leadership is not about control. It's all about continuation. Kung anong nasimulan, dapat natin tapusin. Di ba? Kaya tayo po, ito po ang goal natin. Mga kapatid, na tayo po ay nag-raise up ng mga devoted na mga leader. Kaya may mga programa po ang ating church ng leadership summit, di ba? Mayroong mga leadership seminar para ma-equip. Magtuloy-tuloy yung mandato ng Panginoon sa atin mga kapatid. Na kahit na tayo po ay lilisan na sa mundong ito, mayroong papalit, may successors tulad po ni Joshua mga kapatid. At hindi nahihinto yung programa ng Panginoon sa sangkatauhan. At maganda po kay Joshua, meron siyang influence through covenant renewal. Sabi po sa Joshua 24:25, Joshua renewed the covenant before he died. He made sure the people clearly understood their commitment to God. Diba? Kaya ito yung magandang principle Strong legacy requires clear spiritual direction. Diba mga kapatid? Principle po ito. Actually, nung Wednesday, natalakay dito ni Pastor Jeff about influence. Diba? Leadership is influence, mga kapatid. Kaya ito po ang pinakamaganda. Strong legacy requires clear spiritual
direction. Kailangan meron kang malinaw na tinatahak, mga kapatid. Oo. Payak. So, ano po ang ating pong puntos ngayong umaga? Number 1, a legacy of courage. Ito po yung iniwan ni Joshua, yung legacy of courage. Yung ipinamana niya yung katapangan. Kaya sabi po sa Joshua chapter 1 verse 9, be strong and courageous. Kung titingnan natin, hindi po madali yung naging assignment niya. Opo. Mga kapatid, hindi po madali na i-conquer yung promised land. Siyempre may mga giants doon, may mga walls, may mga battles. Pero, meron kasi isang, foundation. Tama yung foundation niya eh. At, yung pagkapit niya sa Panginoon, alam niya na kasama niya ang Panginoon sa lahat ng digmaang ito. Oo. And he obeyed the Lord. Yan, maganda po dito. Kaya legacy starts with courage to obey God kahit na intimidating yung mga sitwasyon. Minsan kasi naunahan tayo ng pagdududa. O kaya naunahan tayo ng takot. O minsan, naging procrastinate tayo. Oo. Pinapawalang bahala natin. Alam naman natin, kailangan na bigyan ng pansin. Di ba? Ito po yung iniwan niya sa atin, the legacy of courage. Ano pa? Number 2, the legacy of obedience. Joshua followed God's instruction, even unusual ones. Di ba? Hindi po madali. Gaya na lang po yung pag-march dun sa Jericho. Oo mga kapatid. Hindi siya nag-rely sa kanyang strategy. Nag-rely siya sa command ng ating pong Panginoon. Alam niya na may himala na mangyayari. Kaya ang lesson po mga kapatid, real legacy is built through daily obedience and occasional miracles. Oo. Kailangan mo nang sumunod tayo. Yan. Kailangan mo na tayo mag-act bago yung miracle. Kaya nga, obedience is better than sacrifice. Di ba? Mga kapatid. Yun po yung iniwan nila ni Joshua, mga kapatid, sa panahon natin. Legacy of courage, legacy of obedience. Ano pa? Yung pangatlo, legacy of spiritual influence. Ito po yung pinakamaganda. Kaya dito po, talagang very profound at powerful po itong Joshua 24:15. Oo. Diba? As for me in my house, we will serve the Lord. Hindi lamang sarili niya, kundi yung pamilya niya, kasama niya sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi yung mga tao, meron nga silang Diyos na sinasamba, gusto pa ibang Diyos. Pero pinili ni Joshua na sumunod sa Panginoon, na mag-serve sa Panginoon. Sa dulo ng buhay niya, nag-challenge siya sa buong Israel. Tinalis niya yung buong Israel. Sabi niya, choose this day whom you will serve. Ang maganda po kay Joshua, hindi lamang siya concerned sa sarili niya. Concerned siya sa next generation. Kailangan ma-preserve yung next generation, mga kapatid. Oo. Kaya nga, ito po yung lesson, mga kapatid. Your greatest legacy is not success, but spiritual direction for your family and disciples. Diba? Ulitin ko po, ito po yung pinakamagandang legacy na dapat iwan natin, mga kapatid, spiritual direction for your family and your disciples. Di ba?
Kung yung nag-aaral tayo, masama mangopya, dito po sa discipleship, hindi mo po masama, kopyahin tayo. I-duplicate tayo. Hindi po masama, mga kapatid. Kasi si Joshua, kinapi niya. At hindi lang niya kinapi, hinigitan niya pa, mga kapatid, yung leadership view. Kaya nga, ito po yung pang-apat, natapos niya ng maayos. Finishing well. Di ba? Natapos niya ng maayos, mga kapatid. Ganun si Pablo, natapos niya yung takbuhin. Di ba? Hindi niya iniwan na nakahang. O kaya hindi niya iniwan na hindi tapos. Na-accomplish po ni Joshua. Sabi po ng Joshua 23:14, not one of all the Lord's good promises failed. Di ba? Wala. Lahat po nag-success. Finishing well is not about fame or achievement. It is about faithfulness kay Lord kahit mahirap. Na kahit may mga bako-bako, mga ups and downs sa buhay, kahit mahirap, pero nagpapatuloy. Yung tinatawag natin na resilient, no? Resilient. Kahit walang applause, kahit walang mga audience, tuloy pa rin. Kaya ito maganda. End with integrity and keep the faith. Oo, mga kapatid. End with integrity and keep the faith. Diba? Yan nga si Joshua, mga kapatid, natapos po niya nang meron po siyang magandang track record. Sabi ko nga kanina, hindi siya tulad ni David, nila Solomon, nila Samson. Hindi po, parang ang buhay po ni Joshua, parang si Joseph the Dreamer, na napaganda yung kanyang track record, napaganda yung kanyang leadership principle, mga kapatid. Na kahit may mga problema, na kahit malaki ang mga giant sa harapan mo, hindi ka bumibitaw sa faith mo sa ating pong Panginoon. Di ba, mga kapatid? Na kahit maraming kumukutya sa iyo sa likod mo, pagkaharap mo okay, pero pag tumalikod na, kung ano ng mga sinasabi sa iyo, hindi ka natitinag. Hindi ka bumibitaw sa iyong pananampalataya. Why? Mga kapatid, kasi meron pong inatang po sa atin. Oo, mga kapatid. Tulad po ni Joshua, kung paano niya nilid ang mga Israelites, kung paano pinalagana ng ating Panginoon, dahil meron pong Joshua na nanindigan, may Joshua na good leader, na Joshua na good influencer. Mga kapatid, na kahit may mga giants, may mga walls, hindi siya natinag. Kaya yung integrity, napaka-importante yun. Oo. Napaka-importante yung integrity. Mga kapatid, na kahit wala ka na, mga kapatid, pinag-uusapan ka dahil maganda yung track record mo, no? Maganda yung influence mo sa mga tao. Mga kapatid, kailanman hindi yan na mawawala. O kapag maganda ang ating iniwan. Finishing well. So, paano natin i-apply ang mga bagay nito, mga kapatid? Number 1, be faithful where you are planted. Kung saan kayo nilagay ng Panginoon, mapagkatiwalaan tayo sa bagay na iyon. Huwag tayo magsushortcut. Huwag maliitin ang mga season ng pagiging minsan kasi titingnan natin sa sarili natin na ito lang yung ambag ko. Ito lang yung aking kakayanan. Serve faithfully kahit walang mga audience. Diba?
maging masaya na maglingkod sa Diyos at maglingkod sa tao. And sabi ito, love God, love people, and make disciples. Magpatuloy na kahit may mga persecution. Magpatuloy na kahit na parang hindi umaayon ang paligid sa iyo. Magpatuloy. Be faithful where you are planted, mga kapatid. And number 2, obey even when it doesn't make sense. Titingnan natin yung ginawa nila doon sa Jericho, di ba? Parang tingin natin insignificant, hindi significant, no? Pero nakita natin hindi sila tinag kasi alam nila may pangako ang Panginoon. Kaya nga yung obedience sila, nagbigay ito ng victory. Oo, mga kapatid. Obedience first and understanding later. Small obedience leads to big breakthrough. Kasi ang prinsipyo ng Biblia, doon nga sa maliit na bagay, hindi ka mapagkatiwalaan, paano ka pagkatiwalaan sa malaking bagay? Di ba, mga kapatid? Doon lang sa maliit na bagay, hindi mo kayang pamahalaan. Paano pa doon sa mga malaking bagay, may pagkakatiwala sa atin ng Panginoon? Ano pa, mga kapatid? Number 3, lead your family spiritually. Ito po ang pinakamaganda. Lead your family spiritually. Hindi naging makasarili si Joshua, mga kapatid. Dinaman niya ang kanyang pamilya. As for me in my house, we will serve the Lord. Kaya very powerful itong verse nito eh. Kaya nga, ikaw ba ay spiritual leader ng pamilya mo? Nakita ba ng iyong mga anak yung panampalataya? Hindi lang nila naririnig. Pero naipapamuhay mo ba yung iyong pananampalataya? Kapatid, lead your family spiritually. Kaya napaka-importante yung legacy na iiwanan natin dito sa mundong ito. Legacy ba na wala ka na, pinag-uusapan ka dahil dun sa hindi magandang buhay mo? Puro sama ng loob yung binigay mo. O yung iiwan mong legacy na kahit yung next generation, 4th, 5th generation ay tinitingala dahil meron kang magandang leadership principle. Maganda yung influence mo, mga kapatid. Na-lead mo ng maayos yung programa na inatan sa atin ng Panginoon. Finishing well is the greatest gift you can give to the next generation, mga kapatid. Don't just start with fire, leave a flame that keeps burning. Diba? Don't just start with fire. Minsan kasi masaya lang tayo pag sa umpisa, no? Magaling tayo pag sa umpisa, pero unti-unti nawawala. Sabi dito, don't just start with fire, but leave a flame that keeps burning. Napaganda po, mga kapatid. And also, sabi dito, a strong finish secures a lasting legacy. A strong finish, sabi dito, secures a lasting legacy. Napaganda, mga kapatid, no? So, as a question to consider, sabi dito, meron ka bang malinaw ka bang stand like Joshua? As for me, in my house, we will serve the Lord. At ano ang mga ginagawa mo ngayon na makakaapekto sa next generation? Ayan. Kaya na lamang po makasagot yan, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa Diyos sa ating pong minsan pa tayo muli ay in-encourage. Pinukaw muli
yung ating pong mga natutulog na mga dreams, kung paano po nilakaran. Naging good example, naging magandang ehemplo si Joshua as an influencer for the next generation. The people of Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him. Diba? Mga kapatid, nagtagumpay po. At alam naman natin, kapag ang isang bansa, tapat ang namumuno, nalulugod po ang Panginoon. Pero po, pag ang isang bansa ay kurap, mapagsamantala, lalong hindi pagyayabungin ng Panginoon ang bansang iyon. So yan, maraming salamat po sa bawat isa, sa ating pong 35 viewers today. Ayan. Sister Jean, good morning. Sister Bernadette, good morning po. Sino to? Brother Nestor, good morning. Brother Marlo, good morning po. Yan po rin po ang Panginoon. Dalahin ko na meron tayong napulutan ng aral sa araw na ito about kay Joshua. Naging good example po siya bilang isang influencer, bilang isang leader, 'di ba? Nag-iwan siya ng magandang legacy, mga kapatid. Kaya nga sa panahon natin ngayon, pinag-uusapan natin. Kasi maganda po yung naging outcome, mga kapatid, ng kanyang buhay. Talagang na-maximize niya yung full potential ng kanyang buhay, mga kapatid, ng buhay po ni Joshua. So, salamat po sa bawat isa. Dalangin ko na patuloy tayong mag-apoy, magningas, yan, sa paglilingkod po sa ating pong Panginoon. Salamat po, Ama, sa araw po na ito, Lord. Thank you, Lord God, for giving us, Lord, courage and boldness, Lord, to share your word, Panginoon. Share the gospel, Panginoon, throughout the world. Salamat po, Panginoon Diyos, sa buhay po ni Joshua, na naging inspirasyon po namin, Panginoon, kung paano po, Lord, i-lead ang tao at, Lord God, at paano po alagaan ang mga followers na ito, Diyos. Thank you, Lord God, sa buhay po niya. Kaya naman sa oras po nito, Panginoon, marami pong salamat sa aking pong mga kapatid ngayong umaga na naroon yung kanila pong excitement sa pakikinig, pagising ng maaga para lamang po makapag-tune in o po sa amin pong Daily Vibrant Word. Salamat po sa kanilang mga buhay. Pagpalaan niyo po sila exceedingly and abundantly. Din lugar, salamat po sa oras po nito. Sino man ngayon sa amin, mayroong pong mga physical illness, may mga karamdaman, Panginoon. Lord, hipuin niyo po ang kanila pong mga puso, katawan, ipadali po ang kagalingan na nagmumula po sa inyo. Hipuin niyo po sila, Panginoon, Lord, at ipadali ang kagalingan na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama, ganding lugar sa amin pong mga kapatid ngayon na mayroong pong birthday. O God, salamat po sa buhay na regalo mo, libreng regalo mo, Panginoon, sa amin. Buhay na masaya, buhay na naglilingkod sa iyo. Masaya naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ng iyong lingkod, Panginoon, sa araw po nito. 51 years old, Lord. Salamat po na patuloy mo kong sinasamahan, Panginoon, sa araw po nito. Ang dalangin ko lamang, Panginoon, Lord God, matapos ko po ang takbuhin, O Diyos, tulad po ni Joshua, natapos niya po ng kanyang takbuhin, Ama. Salamat po, Lord God, pagpalaan niyo po ang ipong sambahayan, Panginoon Diyos. Kunin po sa akin po mga kapatid, nagdaos po ng kanila pong mga wedding anniversaries, Lord. Salamat po sa kanilang mga buhay. Ako po ay nakikigalak sa kanila pong mga celebration, Panginoon, sa araw po na ito. Mapagpalaan niyo po ang araw na ito, araw po ng Friday. O God, mamaya po, mayroon po kaming men's retreat. Lord, ngayon pa lamang, Panginoon, aking kinapong pagkakatiwala. Lord, ikaw po maghari, ikaw po manguna, Panginoon Diyos. Maging matagumpay po ang gawain ito. O Lord, sa araw po, mamayang gabi po hanggang bukas, samahan niyo po kami, Panginoon.
Lord God, salamat, pinupuri ka namin. Maging Lord, ang buong maghapon na ito, maging mabunga po kami. Ingatan niyo po ang bawat sa amin, Lord, at na mag-atrabaho, mag-aaral, Panginoon. Ingatan niyo po, Lord God, at bigyan mo po kami ng karunungan. I-spare niyo po kami anumang plant gawa ng kaaway, Panginoon, sa araw po nito. Lord, salamat po. Now to Him who is able to do exceedingly and abundantly, above all we ask or imagine, according to the power that works within us, now and forever. Amen and amen. God bless po mga kapatid. Salamat po sa inyo, and to God be all the glory.